kautusan ng kagandahang loob ay nasa kaniyang dila. Aba, yung palang karunungan, pwede palang malagay yan sa bibig ng tao. Tama po. Yung kaawaan, pwede ring malagay sa bibig ng tao. Yung kagandahang loob ng kautusan ng Diyos ay pwede ring malagay sa bibig ng tao. Pwede rin yung katotohanan malagay sa bibig ng tao. Tama po. Pwede rin yung katwiran malagay sa bibig ng tao. O, kaya, pagka nasa iyo yun, bukahin mo man ang iyong bibig, bumubuka na may karunungan yung bibig mo. At magsalita man yung dila mo, nagsasalita siya ng kagandahang loob yung dila mo. So, bagaman literal walang bibig yung katwiran, walang literal na bibig yung kapayapaan, walang literal na bibig yung katotohanan. Pero pag nailagay na yun sa tao, natanggap na ng tao yun, aba, nasa bibig na ng tao yun. Pwede na bang maganap ang paghahalikan ng katwiran at saka ng katotohanan? Pwede ba? Aba, nalagay sa bibig ko yung katotohanan. Nalagay sa bibig mo rin yung katotohanan. O pwede ba tayong magsalubong sa ating katotohanang dala-dala? Hindi po. O pwede nang maghalikan yung katotohanan at saka ang katwiran? 85 Gs. Kaawaan at katotohanan ay nagsalubong. Ang katotohanan nasa akin halimbawa. Nasa iyo naman yung kaawaan. Pinagsalubong natin yung katotohanan ko at yung kaawaan mo. Hindi ba tayo naghalikan nun? Halimbawa, may katwiran akong dala-dala sa buhay. May katwiran akong dala-dala. Ikaw naman ay mayroong kapayapaang dala-dala sa puso. May mga pagkakataon, hindi tayo nagkakaintindihan. Dahil tao tayo, minsan may limitasyon. Minsan di mo ako naintindihan, minsan di kita naintindihan. Minsan nagagalit ako sa'yo, minsan nagagalit ka sa akin. Pero dahil dun sa katwiran at sa kapayapaang nasa iyo, meron din naman akong katwiran at kapayapaan, pinagsalubong natin na wala yung galit natin. Ha? Ano nangyari? Naghalikan tayo, tama? Tama po. Yan, ganito, papakita ko sa'yo kung ano ang kahulugan ng banal na halik sa Biblia. Basahin mo ang 24 ng Kawikaan, Kapitulo 24, versikulo 24. Siyang nagsasabi sa masama, ikaw ay matuwid, susumpain siya ng mga bayan, kayayamutan siya ng mga bansa. Masama yan. Yung halimbawa, masama na ang ginagawa niya, sinasabi mo pang matuwid siya, kayayamutan ka at susumpain ka ng mga bayan. So halimbawa, ang ginawa ni Brad Roland ay masama, dapat sabihin ko sa kanya, masama yung ginagawa mo, kapatid na Roland. Dapat ko ba siyang purihin samantalang gumagawa siya ng masama o dapat ko siyang pagsabihan? Dapat pong pagsabihan, kapatid na Eli. So, hindi dapat na sabihin yung masama ay mabuti at yung mabuti ay masama. Hindi dapat gano'n, ano? Hindi po dapat. Hindi ka dapat na yung ginagawang masama o yung taong gumagawa ng masama, pupurihin mo pa at sasabihin mo pang siya ay matuwid. O ano ang dapat mong gawin? Ulitin nga natin yung 24, tuloy natin sa 25. Siyang nagsasabi sa masama, ikaw ay matuwid, susumpain siya ng mga bayan, kayayamutan siya ng mga bansa. Ngunit silang nagsisisaway sa kanya ay magkakaroon ng kaluguran. Kailangan pala yung masama, dapat sasawayin mo. Pag yung masama ay pinuri mo pa at sinabi mo pang matuwid, kayayamutan ka, susumpain ka. Pero kung sasawayin mo yung masama, silang nagsisisaway sa kanya, magkakaroon ng kaluguran. Tuloy pa. At ang mabuting pagpapala ay darating sa kanila. Tuloy pa. Siya'y humahalik sa mga labi niyaong nagbibigay ng matuwid na sagot. Nakita mo, yun pala yung banal na halik. Tama ha? Pagka yung gawang masama, pinuri mo,
kaya yamutan ka, susumpain ka. Tama po. Pero pagka yung gumagawa ng masawa, sinaway mo, MCGI, magkakaroon ka ng walang kalugungan iba. sa kanya. At In ng case mabuting you are wondering po, baka po darating nagtataka sa kanila. kayo Kasi kung anong vitamins ang marirealize nung sinaway ginagamit namin para sa mga marirealize manok nung sinaway namin. mo Ito na po, mali pala ipapakita siya ko po sa pagdating inyo. ng araw dahil Ayan dadating po, sa kanya yung talagay lang. pagpapala ng Diyos dahil sinaway mo siya. Yummy. Ano ang susunod doon? Ayan, yan Kaya po ang ating bumahalik 6 months, sa mga labi 6 months na yaong nagbibigay ng matuwid na sagot. Kaya, yung sinaway mo na natuto ng katwiran, hahalikan ka sa labi. Dahil sa yung matuwid na sagot, yung matuwid mong pangungusap, na itinuwid mo siya, hahalikan kanya sa labi. Yung isa bang nagbalik loob mula sa kanyang kalikuan, na-realize niya, humalik siya sa iyo sa labi, tutugunin mo ba? Tutugunin po, kapatid na Eli. Ikaw nga nagpabalik sa kanya sa katwiran. Ikaw nga ang nagtuwid sa ginagawa niyang mali. So, mangyayari, magkakasalubong ngayon yung katwirang sinabi mo at saka yung kanyang nasumpungang kapayapaan, magkakasalubong kayo, magkakaroon kayo ng unawaan. Naganap ngayon yung paghalik sa labi. Nagsalubong ang katwiran at ang kapayapaan, ang katotohanan at ang katwiran ay naghalikan. Nagaganap yan sa mga Kristiyano. Paano? Paano nagaganap? Parang ginagawa ko sa mga kapatid. Pag nakakita ko ng mali, sinasabi ko. Pag na-realize nung kapatid mali siya, ay nagpapakumbaba at nagbabago. Kaya yung katwiran at saka yung kaawaan, yung katotohanan at saka yung kaawaan, yung katwiran at kapayapaan, katwiran ko at katwiran mo nagsasalubong. Kapayapaan ko at kapayapaan mo nagsasalubong. Katotohanan nasa akin at katotohanan nasa iyo nagsasalubong. Nagkikita tayo, hindi tayo naglalaban. Kung may mali ka, nagpapatawad ako. Kung may mali ako, nagpapatawad ka. So, nagsasalubong tayo palagi. Palagi tayong salubong. Fair palagi tayo. Pinapatawad mo ko, pinapatawad kita, pinagtitiisan kita, pinagtitiisan mo ko, yung katwiran mo at saka yung katwiran ko pinagsasalubong natin. Di ba tayo'y nagbabati ng banal na halik? Para patunayan, yan ang kahulugan ng banal na halik sa Biblia. Pakinggan nyo ang katunayan yan, mga kapatid. 27:6 ng Kawikaan, ganito nakasulat. Tapat ang mga sugat ng kaibigan, ngunit ang mga halik ng kaaway ay magdaraya. Amen! Amen! Tinan mo, yan palang kaibigan, sumusugat yan. Opo. Yung tunay na kaibigan, sumusugat yan. Pero tapat na sugat ang ibibigay sa'yo. Sasabihan ka ng tunay mong kaibigan. Sasabihan ka, mali ka kapatid, mali ka kaibigan. Diba? Kaysa sa halik ng kaaway na magdaraya, yung kaaway, kunyari pupuri-purihin ka, pero pagtalikod mo, kakagating ka. Ano ngayon ang kahulugan ng banal na halik? Di ba ang banal na halik nandoon yun sa magkakaibigan o sa nagkakaibigan? Di ba tapat ang sugat ng kaibigan? Ibig sabihin, yung kaibigan ang ginagawa nun, kung halimbawa may mali ka, itutuwid ka. Kung kaibigan mo naman siya, pag mali ka, itutuwid ka. Pag ikaw naman ang mali, tutuwid ka naman niya. Nagkakasalubong yung katwiran at kaawaan, naghahalikan yung katotohanan at kapayapaan between your person. Nagaganap ba yan sa iglesia? Ay nagaganap po yan dito sa ating pagsasama-sama. Utos ba yan? Utos po ito, kapatid na Eli. Basahin natin ang 16:20 ng unang Korinto. Binabati kayo ng lahat ng mga kapatid. Kayo'y mangagbatian ng halik na banal. Tamo, silang magkakasama sa Korinto, magbatian kayo ng halik na banal. Ang ibig sabihin, magkasundo-sundo kayo, mag-settle kayo ng differences, magkasundo ang katwiran mo't katwiran niya, mag-agree kayo sa katotohanan. Pag may mali, ituwid ninyo, magbatian kayo ng banal na halik. Nako.
Alam mo kung kanino nagaganap sa kapatiran yung banal na halik, yung pagbabatian ng banal na halik? Alam mo kung kanino nagaganap sa kapatiran yon? Hindi ba yung magkaibigan na talagang nagkakaunawa ang mabuti? Magkasintahan? MCGI, Na walang iba. nag-iibigan na talaga Sweat here. nagmamahalan? Di ba yun ang Philippines nagsasalubong sponsor. talaga ang dalawang bibig? On everything with Aerosmith. Ay sa iglesia, I don't kanino really know the nagaganap number, but yan? I think you can Pakinggan buy nyo it sa for- unang Pedro 5:14. 100% yes. Mangagbatian kayo ng halik ng pag-ibig. Zero. None. Kapayapaan nawa ang sumainyong lahat na na kay Kristo. Kanino nagaganap yan? Sa mga na kay Kristo na nag-iibigan. Ulitin mo nga 5:14. Mangagbatian kayo ng halik ng pag-ibig. Yan ang banal na halik, halik ng pag-ibig. Iniibig kita, iniibig mo ko. Pag may mali ako, sasabihin mo. Pag may mali ka, sasabihin ko sa'yo. Huwag kang magagalit, magsasalubong tayo. Nagkasalubong ang katwiran sa bibig ko. Hindi ba totoo? Meron tinatawag sa Biblia ang banal na halik? Di ba totoo rin na meron tinatawag sa Biblia ang halik ng pag-ibig? Hindi ba totoo na yung pag-ibig, yun ang nagbubunsod ng paghalik? Pag-ibig ang nagbubunsod ng halik. Kaya kung mahal kita at mahal mo ako, pag may mali ka, sasabihin ko. Pag may tama ka, sasabihin ko. Pag may mali ako, sasabihin mo. Pag may tama ako, sasabihin mo. I-appreciate mo. Magsasalubong yung tama ko at tama mo, yung pagtutuwid mo at pagtutuwid ko. Kaya tayo'y nagkakahalikan ng banal na halik. Amen! Amen! Kaya magmula ngayon, mga kapatid, huwag niyong kakalimutan, pagka itinutuwid kayo at mali ang inyong ginagawa, huwag kayong umasang kayo'y pupurihin. Pagka pinuri ka, mali na ang ginagawa mo, pinupuri ka pa, kaawa yon. Pero pag halimbawa, mali ang ginagawa mo, sinasabihan ka ng kapatid, huwag kang magdaramdam, huwag kang magagalit sa kapatid na nagsasabi sa iyo ng totoo. Huwag. Bakit? Hinahalikan kanya ng banal na halik, salubungin mo ng banal na halik din. Huwag niyong kakalimutan, salubungin niyo ng halik din. Yung ginagawa sa inyong pag-aalaala ng katwiran, pagpapaalaala, pagtuturo, salubungin niyo ng katwiran yon. Tandaan niyo lagi ang Kawikaan 27:6. Tapat ang mga sugat ng kaibigan, ngunit ang mga halik ng kaaway ay magdaraya. Kita nyo? Meron palang masamang halik. Meron palang hindi banal na halik. Alin yung hindi banal na halik? Yung mga kunwari sinasang-ayunan ka, pero hindi naman totoo, dinadaya ka lang, binobola ka, masama na ang ginagawa mo, sinasabi pang tama ang ginagawa mo, masama ka na, sinasabi pang ikaw ay matuwid. Sabi, susumpain siya ng bayan ng Diyos. Tandaan nyo mga kapatid. Nakalimutan niyo yung Kawikaan 24:24? Ulitin mo. Siyang nagsasabi sa masama, ikaw ay matuwid, susumpain siya ng mga bayan, kayayamutan siya ng mga bansa. Tuloy. Ngunit silang nagsisisaway sa kanila,